naman si kuya. Sisindihan yung radyo, mauupo, makikinig. Ewan ko ba? Para sa kanya, napakasimple lang ng mga bagay. Siguro, dahil sa kapansanan niya, hindi niya nakikita yung realidad ng buhay na hinaharap ko. Ako pala si Sandra. At yung kwento ko kanina, si Kuya Kaloy yun, kapatid ko. Ulila na kami. At ako yung umako ng responsibilidad sa kanya dahil sa kapansanan niya. Siya naman, dito sa bahay, maghapon makikinig ng radyo. Mahirap dahil kailangan kong kumayod dahil wala kaming kakain. Oo, mahal ko si kuya. Pero minsan, pakiramdam ko, ang bigat ng buhay ko dahil sa kanya. Wala siyang ginagawa. Pero ako, pagod araw-araw. Pagod araw-araw. Kuya, kain na! Wala kasi siyang problema. Hindi niya alam yung bigat. At nasasabi niya pa na masarap daw mabuhay dahil sa Diyos. Ang bango naman ng ulam natin, Sandra. Yan ba yung napapanood ko sa radyo? Kuya, napapakinggan mo sa radyo. Ay, oo nga pala. Ito kuya, kain na tayo. Sandra, maaga ka bang uuwi mamaya? Hindi ko pa alam kuya. Sana makapag-uwi ka ng Monster. Ano monster ba yun kuya? Yung nakalata, yung may sauce. Sardinas. Sardinas. Sana makauwi ka ng maaga at makapag-uwi ka ng sardinas. Sana makauwi ka ng maaga kasi madami akong gustong ikwento sa'yo na magaganda. Ang palad talaga natin, nakakatikim tayo ng ganitong klaseng pagkain. Ang sarap. Sandra, nagmamadali ka ba? Ganun ba? Marami pa naman sana akong gustong sabihin sa'yo. Meron pa bang natira ng noodles? Busin mo na yun kuya, aalis na ako. Mag-iingat ka, Sandra. Mahal na mahal kita. Kulitan na nga ako eh.
ito yung ginusto ko. Mali. Hindi ito yung gusto ko. Wala na. Wala na yung kuya ko. Nalinawan na ang isip ko. Kailangan ko pala si kuya. Dahil siya pala ang gagamitin ng Diyos na kasangkapan sa buhay ko. Ito na yun. Ito na yung pinapakinggan mo, si Pastor. Tama. Amen. Sa lahat ng bagay, dapat matuto tayong magpasalamat dahil ang mga yon ay biyaya.